Seek your truth in the name of Jesus our Lord and teacher. Enemies of world peace. Alam niyo po, pag may mga beauty contest, lagi nilang sinasabi ng mga contestant, ang kanilang layunin ay world peace. Ano kaya ang ibig sabihin ng world peace? Pagka merong wala sa lugar, doon may gulo. Pagka wala sa lugar, halimbawa ang timpla ng ating katawan, sumobra yung sugar, sumobra yung salt, kumulang ng ganito, kumulang ng ganon, nagkakagulo. Kung mga one-way street, sinalubong mo, nagbabanggaan, wala ka sa lugar. Kung two-way street naman at umaalis ka sa yung lane, nababangga mo yung kasalubong, umaalis ka sa tamang speed limit, sa highway, sobrang bagal ka, nabunggo ka na sa likod ng iba, o sobrang bilis ka, nakabunggo ka na ng iba, yan ang mga pagiging wala sa lugar. Disorder brings about trouble. Disorder happens when people are out of place or when they are not in the right place. When one is in the wrong place, his right place is empty. At isa yan sa mga problema pagka hindi tayo lumalagay sa lugar. Pag tayo wala sa tama nating lugar, yung tamang lugar, walang tao doon, walang gagawa. Kung ikay gwardya, dapat nakaposte ka sa pinto na ito, pag umalis ka dyan, nagkakaproblema dahil nawawala ng dapat taong nandyan sa tuwina. Pagka ikaw ay doctor on duty at bigla kang nawala at may emergency, malaki ang problema. When you are not in your right place, the right place is empty. And another problem is, when one is in the wrong place, he usurps someone else's possession. Someone is displaced. Merong nawawala ng lugar. Kasi kung wala ka sa iyong tamang lugar, kapatid, sisiksik ka sa lugar na wala ka naman dapat doon, so ang nangyayari sa taong dapat nandun, siya ang sinisiksik mo o siya ang nawawala sa kanyang dapat tayuan. And of course, when people are in the wrong places, the system is affected negatively. Kaya para sa world peace, lumagay sa lugar. Ang isang taong marunong, isang taong mature at makadiyos, lagi niyang iniisip, tama ba ang nilulugaran ko? Tama ba ang posisyon ko? May issue ang bansa, tama ba akong sumangkot o hindi? Merong eleksyon, sino ba ang tama akong iboto o hindi? Merong magkagalit ng mga kamag-anak ko, tama bang may kampihan ako o hindi tamang may kampihan ako? Ano ang dapat kong posisyon sa lahat ng bagay? Sino po ang mga wala sa lugar? Marami niyan. People who are out of place. Subalit bago tayo manghusga ng iba, ang mabuti, pag makakarinig po tayo ng paalala mula sa ating Biblia at mula sa salita ng Diyos, isipin natin agad, ako kaya ito, kaysa sa i-assign mo sa iba. Who are out of place o mga wala sa lugar? May pag-uusapan tayong 8. Kaya ang atin pong pamagat ay 8 kalaban ng kapayapaan sa daigdig or 8 enemies of world peace. Una, mga matandang nagbabata-bataan. Mga matandang isip bata, wala sa lugar. Dapat ang taong tumatanda ay may pinagkakatandaan. Dapat ang pag-usad ng panahon, bawat araw, linggo, buwan at taon, umaasenso ang ating pag-iisip, lumalalim ang ating pangunawa, humahaba ang ating pasensya, in other words, nagiging mature tayo. Sapagkat yung kakitiran ng isip, kakitiran ng pasensya, laging pagmamadali, impatience, selfishness, these are signs of childishness. Sa asal, sa ugali, sa pag-iisip, dapat ang tumatanda ay may pinagkakatandaan. Ang ating mga pangit na asal 10 years ago, dapat wala na ngayon, hindi nandyan pa rin. At pag pinahabaan pa ang buhay natin ng another 10 years, nandun pa rin na naman, parang walang nangyari. Lalong-lalo sa anak ng Diyos, na nakikinig pa raw ng salita ng Diyos, na nanalangin, humihingi ng presensya ng Espiritu, dapat may pagbabago. Hindi natin sasabing, ganyan talaga ako, ganyan na talaga ako, kaya nga may Diyos. Sapagkat sa ating pakikipag-isa sa Diyos, tayo ay patuloy na nagbabago, pabuti ng pabuti. Sabi sa 1 Corinthians 13:11, when I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I put childish ways behind me. Dapat iba ang behavior ng 10 years old and younger, ng 11 to 20 years old, 21 to 30 years old, nag-iiba-iba. We assume more responsibilities. We become more understanding of other people. We seek to understand and no longer just to be understood.
And we seek to make peace rather than just continue to create and provoke war. Dapat ang itinatanong natin sa sarili, mga kapatid, araw-araw, nagmamature ba ako? Lalo yung mga nananalamin at nakakakita na ng mga kung ano-anong pilege sa kanilang mukha, and you see that talagang nagwawagi ang force of gravity. No? Ang hindi nyo lang itatanong, meron ba akong wrinkles? Meron ba akong ganito? Meron ba akong ganyan? Nakakaramdam na ako ng arthritis, nagkakaroon ako ng rheuma dito, nagkakaroon ako ng gano'n. Hindi maganda rin chinecheck yan. Pero ang mahalaga, itatanong natin sa sarili, nagmamature ba ako? Nagde-develop ba ang aking pag-iisip? So isang mga wala sa lugar, matandang nagbabata-bataan. Ang daming gulong nililikha niyan sa planeta. Pangalawa po, na enemy of world peace, mga nanay na nakikipagkumpetensya sa manugang na babae. At ito ay napakalaking gulo sa mundo. Mga nanay na nag-asawa na ang mga anak, nakikipagagawan pa sa atensyon, sa panahon, sa sweldo, sa kabuhayan, sa katapatan ng anak na lalaki. Ang nangyayari ngayon, nagkakakompetensya ang manugang na babae at ang biyenang babae. At sinasabi ko po sa inyo mga kapatid, mas malaki ang threat ng to world peace kesa sa arms build-up ng Iran, kesa sa mga threat ng Korea, kesa sa gulo ng fasismo o kaya ay ng komunismo o maging ng terorismo, sapagkat nearly every household has a mother-in-law and a daughter-in-law. Hindi naman lahat ng bahay ay mayroong bomba atomika, hindi naman lahat ng bahay ay may mga kanyon, pero ito ang pinakamalaking gulo. Nalilimot ng mga ina na ang kanila pong papel ay palakihin ng anak at matapos ay i-deliver ito sa mapapangasawa. Ang partner ng ina ay ang ama, hindi ang kanyang anak. Ang partner ng may asawa ay ang kanyang asawa, hindi ang kanyang magulang. Bagamat dapat tayong patuloy na maging mapagmahal sa ating mga magulang, wala dapat nalilito kung sino ang sino. Genesis 2:24, sabi po ng salita ng Diyos, "For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and they will become one flesh." Malaking threat sa world peace. Sabi nga natin, hindi ang nuclear arms ng Iran, kundi ang pagsasawala sa lugar ng magbiyanan. Ang pagkawala sa lugar na ito ang madalas na ugat ng hidwaan ng magbiyanang babae. And I tell you, sa atin pong karanasan ng 3 dekada ng pagpapastor, ito ang pinakamalaking problema ng sangkatauhan, ang magbiyanang babae. Higit pa sa drugs, higit pa sa krimen, higit pa sa tsunami o mga bulkang pumuputok o kaya mga gumuguhong mga bundok, sapagkat mas maraming buhay na sinisira ang ganitong mga hidwaan. Dapat lumagay sa lugar. Ang babae ay reyna sa bahay ng kanyang asawa, hindi sa bahay ng kanyang anak. Kaya ang mga manugang na babae, kung nakikisuno naman kayo sa inyong mga biyenan, ang reyna doon ang inyong biyenang babae. Pero ang mga biyenang babae naman, kung nasa bahay kayo ng inyong anak, huwag lilimutin, ang reyna doon ay inyong manugang. Pag ang lahat ay lumulagay sa lugar, hindi magkakagulo ang mundo. Ano po ang isang description sa isang babaeng matino? Proverbs 31:27 and 28. She watches over the affairs of her household. Her husband praises her. Nakikita niyo pong inaatupag niya ang kanyang sariling tahanan, at ang gusto niyang makasama, ang pagpuring dapat niyang tanggapin ay galing sa kanyang sariling asawa. Isa lang ang pwedeng reyna ng tahanan, sapagkat iisa ang trono, at nagkakagulo ito pag may nag-aagawan. Ang nanay, partner ng tatay. Manugang na babae, partner ng anak na lalaki. Hindi yan dapat nakakalito. Napakasimpleng katotohanan na walang dapat nakalilito. Kaya ang atin pong laging mungkahi at pakiusap sa mga biyenang babae, sapagkat kayo po higit na may edad, may impluensya, at nakapwesto na kayo sa inyong pwesto bago pa man ikinasal ang inyong mga anak. Mas malaki ang inyong kakayahan na ayusin ang relasyon ninyong magbiyanan. Mas malaki ang inyong pananagutan. To whom much is given, much is required. Hindi naman dapat limutin ang mga manugang na dapat nila talagang gawin ang lahat ng kaya nilang gawin upang maging magalang, mapagmahal, upang maging mabuting manugang. Subalit,
sa edad na lang, pag kayo'y tinuusan ng Diyos, mas malaki ang pananagutan ng mas nakakatanda. Sapagkat siya ang mas maraming impluensya, mas marami siyang pwedeng sirain o buuin, kaya malaki ang pananagutan. Mga anak na lalaki, lagi niyong mamahalin ang inyong mga magulang kahit kayo may mga asawa. Mga manugang, mahalin ang inyong mga biyanan. At mga biyanan naman at mga magulang, be worthy of respect. Be respectable. Igalang ninyo ang inyong mga sarili at igalang nyo rin ang mga nakakabata sa inyo, maging ang inyong mga anak at mga manugang, at matatahimik ang mundo. Sabi sa Ephesians 6:4, Fathers, do not exasperate your children. Huwag nyo daw inisin ang inyong mga anak. Sapagkat meron tayong kakayahan na gawin yan dahil may impluensya tayo. Meron tayong kapangyarihan. And if you're going to extend that, fathers, do not exasperate your children-in-law. Kasi ang mga asawa ng anak nyo ay anak nyo rin. Isa pa pong panggulo sa mundo at sa buhay, third party sa love triangle. Isa pa ito na talagang threat to world peace. When there is a married couple and there is a third party, ito ang isang lugar sa mundo na pinakamaling matungtungan ng sinuman. Mark 10:8, the two will become one flesh, so they are no longer two, but one. And Hebrews 13:4, marriage should be honored by all, and the marriage bed kept pure, for God will judge the adulterer and all the sexually immoral. Hanapin ang tamang lugar sa mundo. Kung gusto nyong may kapartner kayo sa buhay, makipag-partner doon sa pwede rin makipag-partner sa inyo. Subalit, gawin ang lahat ng magagawa na hindi kayo mapapartner sa may kapartner na, sapagkat magkakagulo talaga ang mundo. Sa Valentine's Day na lang, litong-lito yung kung sino ang pang 14, sino ang pang 13, sino ang pang 15. May post, may pre. Alam nyo kung may mga post at mga pre-Valentine's, sa dami ng kadate. At magulo yan. Nasaan ka sa Noche Buena, nasaan ka sa Medianoche, nasaan ka pag Holy Week. Nagkakapalit ko minsan ng mga anniversary. Kaya yung mga iba, naglilito-lituhan na lang talaga dahil talagang nakakalito. Pero alam niyo po ang wala sa lugar? Yung kerida na nagseselo sa tunay na asawa, talagang walang-wala yun sa lugar. Ikaw lamang ang nakikisingit, may gana ka pa magselos. Wala sa lugar ang magselos at makipag-compete sa tunay na asawa. Kahit kapag nga kerida, magkaroon ka naman ng class, huwag mong limutin kung sino ka. Yan ang gulo ng mundo. Nalilimot ng tao kung sino siya. Nakikiambus-ambus lang ang gusto pa sa kanyang jackpot. Mali na nga, lagyan man lang ng konting decorum. Kaya siguro may aklat na lumabas noon, etiquette for mistresses. Kagandahang asal, no? Sa mga kulasisi. Dahil kung minsan yan pa ang mga malalakas ang loob mag-demand, magselos, walang-wala sa lugar. Isa po pong enemy of world peace, parents who live through their children. Mga nabigong maging dentista, pinipilit ang anak nila maging dentista. Mga nabigong maging engineer, pinipilit ang anak maging engineer. Dahil hindi nila maipamuhay ang kanilang mga pantasya sa buhay, gagamitin nilang props ang kanilang mga anak na tagatupad ng kanilang mga di natuloy na mga pangarap. It's out of place. Making the children live out their parents' dreams and fantasies and frustrations. And you know why it's wrong? Because every person is wonderfully made. Every person is uniquely designed by God. Psalm 139 verse 14, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Ang bawat nilalang ay kahanga-hanga ang pagkakalikha ng Diyos. At meron siyang likas na ibinigay ang Diyos. At ano po ang tungkulin ng mga magulang? Tulungan ang batang hanapin ang likas na mga bigay na to't kaloob at siya ay doon mag-develop as a person. Parents are to help their children become what they are designed to be. Marami sa mga magulang nalilito anong ibig sabihin ng pagiging magulang. It is to nurture our children so that they can become what God intended them to be. Another enemy of world peace, people who live on others. Kanina, people who live through others. Ngayon naman, people who live on others. Yung mga tao na ang iniinom nila ay iniistro nila mula sa dugo ng kapwa.
People who harvest what they never plant. 2 Thessalonians 3:10, if a man will not work, he shall not eat. Ang mga tamad ay hindi dapat na naghahanap ng ginhawa ni ng makakain man lamang, except of course when we are sick or we are momentarily unable to make a living. Genesis 3:19, ano po ang utos ng Diyos sa tao? By the sweat of your brow you will eat your food. Pagpawisan mo ang iyong kakainin. Huwag yung ang tanda-tanda mo na nakaasa ka na lang lagi sa kuya mo o sa kapatid mo o sa ate mo. Pati pambili mo ng cellphone na gusto mo pa, may bread toaster sa loob, hihingin mo lang pala, yabang-yabang mo pa mag-cellphone. Ang load mo, dinidilihensya mo lang, text ka pa ng text. Gusto pa mag-party ng mag-party tuwing birthday, wala namang kinikita, bagsak-bagsak naman ang mga grade. So, wala sa lugar. Lumagay sa lugar, pati ang mga anak. Alam niyo po kung isang dahilan kung ba't mahirap ang Pilipinas, may isang nagtatrabaho, may 10 nakadagan. Paano ka aahon? Paano ka babangon? Napakaraming humihila sa iyo pababa. Napakaraming umaasa. Napakaraming gustong magdilihensya. Pag tigi-tigisanan ka na lang ng birthday ng mga kamag-anak mo, hindi ka na mapapahinga buwan-buwan. Kaya if anyone does not work, he should not eat. At isa sa 10 Commandments, ang hindi sa iyo, huwag mong paghangaran. Exodus 20:17, you shall not covet. Meron po kaming kilala, maluwag ang bahay nila sa isang neighborhood na maraming tao ang siksikan. Tuwing may namamatayan sa neighborhood, pinupuntahan sila, pwede po bang magburol sa inyo? Maluwag naman kayo. Pambihira naman. Pinaluluwag ng mga tao yung bahay nila para maginhawa sila. Ang gusto ng lahat sa paligid, pasikipin. Pinaghahangaran nila ang hindi kanya. Ang luwag-luwag nyo pala dito na lang kami lagi magpapahinga, di sisikip na rin. You should reward people when they fix their lives and make it better. But if they make their lives better and you covet what they have, you will actually punish them and then you will demotivate them. Nawawala ng gana tuloy yung iba na magpa-asenso sa buhay dahil hindi nawawala ng mga molestyador. Makaka-afford na sana ng maliit na swimming pool pero sa dami ng gusto makipaligo, hindi nilang dapat ituloy. Makakapagpatayo na dapat ng maliit na bahay bakasyunan sa dami ng gustong makibakasyon. Napeperwisyo ang kapwa na pinapa-asenso ang sarili dahil pinagnanasaan ng mga kaibigan at kapitbahay at mag-anak ang di naman nila pinaghirapan. Isang masamang ugali at hindi dapat na pinaiira lalo sa mga anak ng Diyos. Hindi balik kung kayo inaanyayahan at iniimbita. Pero yung naimbita kayo minsan, hindi ibig sabihin automatic na lagi na kayong naiimbita o kaya ito kayo ngayon, iniimbita nyo na ang inyong sarili. An invitation is good for only one entrance. You need another invitation for another entrance. Lumagay sa lugar. Meron pa na makakakita ng maluwag na bahay ng isang tao, pati mga hindi kakilala ng taong yung gustong dalhin doon. Pwede ko bang gamitin ito? Kasi meron ako mga kaibigan na gusto nila sa maluwag na bahay. Kung wala kayong bahay na maluwag, magpasensya kayong tumira sa bahay ng posporo. Bakit yung paghahangaran ng hindi sa inyo? Wala sa lugar, magulo ang mundo. Another enemy of world peace, subordinates. Mga sakop na ayaw pasakop. People who break the chain of command. May kaayusan ng lahat ng bagay. May chain of command. Titus 2:9 and 10, teach the slaves, therefore the subordinates, to be subject to their masters, therefore organizationally the superiors, in everything. To try to please them, not to talk back to them, and do not steal from them, but to show that they can be fully trusted. So ano pang inuutos sa mga alipin? Lumagay sa lugar. Bigyan nyo ng kasiyahan ang inyong mga amo. Huwag nyo silang sagot-sagutin at huwag nyo silang nanakawan. Ipakita nyo kayo karapat dapat pagtiwalaan. At siguro hindi man lang sinabi dito, ang inevitable conclusion ay kayo'y magagantimpalaan pag ginawa nyo ang ganitong mga bagay. So lumagay sa lugar. Hindi yung ikaw ay empleyado at pagka napagsasabihan, sumasama ang loob. Katulong ka, pag tinuturoan ka ng gagawin, nagdadabog ka. Colossians 3:22, slaves, obey your earthly masters in everything, and do it not only when their eye is on you, and to win their favor, but with sincerity of heart and reverence to the Lord. Meron pa mga waiter. Tatawagin mo dahil itatanong mo ang tungkol sa mga gusto mong makain. Ang tagal-tagal mo nag-iisip, sabi, ganyan na ng ganyan. Impatient na.
Kasi sabi mo, ano bang tawag sa'yo? Waiter po. Ano bang ginagawa ng waiter? E di wait. Mag-wait ka dyan, huwag ka magdabog. Yan ang trabaho mo. Pagka 3 beses mo nang natawag, mainit na ang ulo. Pag nagreklamo ka, ay may langaw, naku, nakairap pa sa'yo. Wala sa lugar. You are there to serve. So you give service. Merong mga tindera na text ng text. Pag kami tinatanong ka, hindi ka malang tingnan. No? Wala sa lugar. Nagtitinda tapos text ng text. Mga pinagsasabihan mo, masasama ang mga loob. Meron pa mga construction worker. Pag sabihan ng may-ari, halimbawa, na mali ang gawa, anong ginagawa nila sa mga tubo ng plumbing? Nilalagyan ng mga simento. Maliit na butas na lang ang natitira. Kaya after 1 week, barado na. Pinagtatawan na nila yung may-ari. Barado ang ginawa niya. Pero hindi niya kaya alam na may Diyos na nakakaalam ng ganung mga bagay. Kasi ikaw, pagka carpenter, dapat gumagawa ka, hindi ka sumisira. Binabayaran ka para magtrabaho ka. Ang mga tao gusto nila, meron silang sweldo, pero mga ayaw magtrabaho. Pagka nagkaroon na regular na sa trabaho, gusto nila mag-union, mag-welga, ayaw magtrabaho, gustong sumweldo. Wala sa lugar. Kaya mahirap ang pag-asenso ng bayan. At isa pa po mga wala sa lugar, disobedient children. Kaya ang linaw-linaw ng utos sa Panginoon sa Colossians 3:20, children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Siyempre, ang mga magulang naman, tayo ang nagde-determine kung ano na bang level ng ating children para unti-unti na rin natin silang binibigyan ng mga laya na deserve na nila dahil nagpapakita sila na mature. But children are to obey their parents in everything. Unless, of course, your parents want you to do something very evil and you know it's very bad. Like kill somebody, burn a house, steal. Alam mong hindi yun tama. Pero utos yan at lumagay sa lugar ang mga anak. Sa sobrang pagsakop naman kung minsan ng mga magulang, we produce people with slave mentality. Alam niyo po kung bakit maraming mga Pilipino na aabuso, lalo kung nasa abroad o nasa mga trabaho? Kasi hindi rin natin sila tinetrain sa bahay ng mga tuwiran, hindi natin tinetrain na magsalita kung nahihirapan o meron silang kahit konting pagtutol. Hindi rin naman mabuti ang bunga nung sobrang walang sasagot, walang kikibo. Dahil nadadala nila hanggang pagtanda nila na kahit iba nang umaapi sa kanila, hindi nila matutulan. So ano pong magandang timpla? That we allow our children to disagree. We allow our children to voice out their opinion, but always in a respectful way. And once they have aired their opinions or view, and still you decide against it, then they obey you, magandang usapan yon. Pero dapat po binibigyan din natin sila ng pagkakataong magsalita, mga tuwiran, basta't laging magalang. At matapos maiparinig nila ang kanilang gustong sabihin, ang pasya pa rin natin, salungat man sa gusto nila ang masusunod. Pero at least nasabi nilang gusto nila, at tayo naman mga magulang, kung kita natin may point na sila, we should be humble enough to say, oh anak, tama ka dyan. O sige, gawin natin ang tama. Hindi yan sign of weakness, it is a sign of strength. Because only the truly strong can say, I was wrong, I'm sorry. People of weak character will never say sorry and never admit their mistakes. Kaya mas maganda na ipapakita din natin, napapalaki natin ang mga bata na sila man, pagdating ng panahon, marunong mag-admit ng mistakes, marunong mag-sorry, nababawasan ang gulo ng mundo. Another enemy of world peace is exemption seekers. Yung meron ng mga batas, ayaw pang sumunod, laging gusto, pwera sila, laging gusto, hindi sila kasali, pagka sila, you break the rules. People who place personal interest above social order, above fairness. 2 Kings 17:37, you must always be careful to keep the decrees and ordinances, the laws and commands He wrote for you. So kung may mga ordinansa po, may mga kautusan, mga alituntunin, sundin natin. The only time when you should ask for exemption is when times of matter of life and death, of extreme emergency. Pero in every other way, para may kaayusan ng lipunan, sumunod sa kaayusan at sa mga dapat sunding mga batas. Isa sa mga dahilan kaya ang gulo-gulo ng ating traffic, sinabi ng walang titigil dito, tumitigil, sinabi ng walang tatawid dito, tumatawid. May mga overpass na, nagkakagulo pa rin yung tao, may bakod na, sinasampa pa, inaakyat pa, at oras at nakasagasaan mo, kasalanan mo pa rin. Samantalang hindi mo naman inaasahang may tao dun dahil may bakod yung gitna ng kalsada at may overpass, ba't may tao?
Pero sa hindi pagsunod sa batas, dahil ang gusto ang sarili ang masunod, nagkakagulo ang lahat. Philippians 2:4, each of you should look not only to your own interests, but also to the interest of others. And finally today, although dapat marami pa yan, yung mga enemies of world peace, intruders, gate crushers, privacy violators. Ito, napakaraming Pilipino ang guilty. Marami sa atin, wala tayong galang sa privacy ng iba. Nakikinig sa mga private conversations. Ano po ang gagawin ninyo kung kayo ay nasa isang lugar na may telepono, biglang nag-ring at biglang nakikipag-usap yung kausap nyo kanina nasa telepono na at mukhang ang pinag-uusapan nila ay private matter? Ang tamang gawin ng sibilisadong tao ay tumayo, lumayo, tumingin sa painting, sa langit, magbilang ng paru-paro, do something so that you don't hear the conversation. Yun ang ginagawa ng matinong tao. So magtanong kayo sa sarili natin, matino ba ako o pagka meron nakikinig pa ako lalo? At yung iba sumisingit pa, ano daw? Sabihin mo, ganito, ganyan. Hindi naman siya kasali sa usapan. Ako napakaraming ganyan sa mga bahay Pinoy. Hindi naman kasali, sumasali. People who read someone else's letters o kaya ngayon mga text. Pag hindi nyo cellphone, hindi nyo dapat binabasa ang laman yan. Liba na lang siguro asawa kayo at meron kayong duda na may ka-text yan, pwede siguro dahil hindi na siya separate from you, you are one. Pero only when the unity of your union or when the strength of your union is threatened. On all other things, you should give your spouse privacy. Yung pakikitungo niya sa kanyang mga kamag-anak, sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang mga empleyado o kasama sa trabaho, may privacy siya dapat doon. Ang pwede lang panghimasukan ng isang asawa kung merong panganib na may nang aagaw sa kanyang asawa. People who enter private spaces without being invited. Lalo mga bedrooms. Yun mo mga bedroom, kahit sa sarili natin mga kapatid, mga anak, magulang, abay kumakato ka naman bago ka pumapasok dyan, hindi ba para ka pumapasok sa plaza. May privacy dapat tayong ibinibigay sa ating mga kapwa-tao, including private moments. Kung minsan nakikita mong merong tao, nag-uusap sila, bulungan na nga, lalapit ka pa, sasali ka pa, mag-aalok ka pa ng kung ano-ano, gusto mong kape, gusto mong candy, kasi gusto mo lang sumali sa usapan. Minsan may mag-amang nag-uusap o mag-ina, magkapatid, mag-asawa, pag nakita nyo medyo tahimik ang usapan, huwag muna kayo sumali. Liba na lang, yayain kayo, hali kayo rito, makiupo dito. Kasi napakahirap nung, lalo kung maliit ang space nyo sa bahay, tapos wala pa kayong paggalang sa isa't isa, sobrang daming pressure, umiinit tuloy yung ulo ng mga tao, hindi maipahiwatig kung ba't nagdadabog, yung pala naiinis na, hindi naman masabi, dahil hindi nga tayo na-train magpahayag ng ating damdamin. So kung ano-ano tuloy ang ginagawa, kung ano-anong escape ang ginagawa, lalong lumalaki ang problema. Kahit po mga magulang, asawa, kapatid o kaibigan, dapat gumalang tayo sa privacy ng ating kapwa. So Genesis 43:30, ano pong nakita natin ginagawa ni Joseph? Joseph hurried out and went into his private room. So meron siyang sariling kwarto kung saan kung gusto niyang umiyak, tumawa, malungkot, sumaya, ay meron siyang pagkakataong gawin yon na hindi napapanood ng iba. John 6:15, Jesus withdrew again to a mountain by himself. So pati ang Panginoong Jesus may mga private moments. Hindi niya kasama yung mga disciples, nag-iisa lang siya. So bibigyan po natin ang ating mga mahal sa buhay ng private moments. Hindi ibig sabihin no, na hindi na nila tayo mahal o dapat na tayong magalit kung sila nananahimik sa isang gilid kung gusto nilang mapag-isa sandali. Pati po ang ating mga pinagtitiwalaan ng mga sikreto, our confidants, must respect privacy. Even the so-called partners in crime must respect privacy. Ano pong ibig sabihin? Nung araw, meron kayong ginagawang masama kasama ang isang taong ito. Tapos ngayon, naging Christian kayo, nasa church kayo, gusto mo magpatotoo, gusto mong bulat-latin ang bituka mo sa harap ng lahat. Pero yung bituka mo lamang ang bulat-latin mo, huwag mo siyang isasali. Huwag mo sasabihin mga kapatid, nung araw po ako nakikiapid. In fact, ang kaapid ko po ay nakaputi po siya ngayon. Naku, pinapawisan na ng malapot ang mga tao kung sinong ibibisto mo. Kaya yung testimony kung minsan nakakatakot gawin.
Kasi ang mga nagte-testify, hindi nila alam kung saan titigil at kung hanggang saan ang pwede nilang sabihin. Akala nila, ang ibig sabihin ng magandang testimony, bulat-latin ang kahuli-huli ang imay-imay ng kanilang bituka sa publiko at pagpiestahan ang lahat ng kanilang mga ginawang kalaswaan. Dapat pag nagpapatotoo, general terms lang at na hindi sobrang nag-glorify yung sin, yung devil. At kung may kasama kayo sa paggawa ng kaaliwaswasan at hindi naman siya nagkukusa na magpatotoo, huwag niyo siyang isali. Then you can say, meron po ako nakasama noon sa kasalanan. Yun na lang. Pero huwag na magbigay pa kayo ng clue at kung ano-ano pa. Dahil hindi ninyo buhay yung buhay niya. Maski nagkabuhulang buhay nyo noong paman. Hindi tayo kumisan marunong mag-handle ng ganyan. At alam niyo pa, isang napakahamak na uri ng pag-iisip at ugali. Yung magkaibigan kayo ngayon, maganda ang samahan ninyo, friends kayo, vibes kayo, at may mga isinyer siyang sikreto, at bukas, nagkasamaan kayo ng loob, at nagalit ka at nag-away kayo, lahat ng sikretong alam niya, ibubulgar mo. Ito ang pinakamababa at pinakahamak na ugali. Because whatever is shared with you in confidence and in good faith must be respected, though you are no longer friends. Kung ikaw ay tunay na tao. Sapagkat kung magkaaway kayo nung araw, hindi niya sasabihin yan. Kung hindi kayo magkapalagayang loob at hindi maganda ang inyong samahan, hindi niya sasabihin yan. So sa paggalang mo na lang dun sa magandang panahon na kayo nagkakasundo, hindi mo dapat i-violate ang trust niya nun. Ngayon, kung magkaaway na kayo ngayon, may nalaman ka pa ngayon, although hindi pa rin maganda, pero kung gusto mong sabihin, yun lang. But not the things that were shared in good faith. Ang pamumuhay po, hindi lang mabuhay ka, dapat maging tunay kang tao. Kaya sabi ng matatanda, madaling maging tao, mahirap magpakatao. Sapagkat ang isang tao, pag nagtampo na, pag nagalit na, sisirain na niya, pati yung magandang panahon na pinagsamahan nila noon. You must cherish and respect the sacredness of good relationships, of friendships, even though sometimes you are not friends anymore. At yan po natin nasusukat kung anong uri ng tao ang ating kausap. Kung yung dating ipinagkatiwala sa kanya dahil maganda ang samahan, ngayon ay pinagtataksilan niya dahil masama ang kanyang nararamdaman sa ngayon. Ito isang napakahamak na uri ng ugali. Proverbs 11:13, a trustworthy man keeps a secret. Kaya yan ang magandang sukat po ng ating pagkatao. Ang magandang sukat ng pagkatao ay hindi yung dami ng iyong sinasabi at ipinamamalita, kundi yung dami ng sinasarili mo na lang. Kung ano ang dami ng iyong pagtitimpi, mas maganda na salamin ng ating pagkatao. So, ano po ang mga enemies of world peace? Matandang, nagbabata-bataan, wala yan sa lugar. Nanay na nakikipagkompetensya sa manugang na babae. Hindi natin binanggit ang mga magbiyanang lalaki dahil bihirang-bihirang may gulo yung dalawang yan. 99.9999999% ang mga magbiyanang babae. At mas malaki ang pananagutan nino ng matanda o ng bata? Ng matanda. Dahil kaya nga siya matanda, dapat may pinagkatandaan siya. Huwag siyang mauna sa pagbabata-bataan. Sino pa po? Third party sa love triangle. Parents who live through their children, people who live on others, insubordinate subordinates, and intruders and privacy violators. Yan po ang nagpapagulo sa mundo, hindi ang mga nuclear warhead sa Iran. Hindi ang armament ng North Korea dahil hindi naman tayo natatablan noon kahit kailan ngayon. Pero I promise you, araw-araw matatablan kayo kung may magbiyanang nag-aaway. Mapepeste ang buhay nyo, magugulo pati mga kamag-anak, pinsan at lahat ng nakikihalo sa gulo at naghahanap ng balita na sasangkot. Kaya ayusin ang pamamahay. Iwasan po natin sila. Itong mga enemies of world peace. Pero, church, listen, lalo namang iwasan nating maging sila. Na tayo na pala yun, akala natin iba pa. Dapat ang tao teachable. Dapat ang tao humble and observant, lalo na sa sarili. Ang lagi nating itinatanong, am I an enemy of world peace? Huwag na nating palakihin, am I an enemy of our family peace?
Ako ba ang nagiging mitya kaya magulo sa aming tahanan, sa aming pamilya? Aming Diyos, kami po ay napapasuri sa inyo. Alisin niyo po ang aming mga defensive mechanisms. At turuan niyo kami, Lord, na maging mapagpakumbaba, marunong, matalino. Ibilang namin ang panahon na ito na pagpapala mula sa inyo sapagkat ang inyong gustong pagpalain, inyong itinutuwid. Nawa, Panginoon.